Ano ba ang Lent? Ano ang Ash Wednesday? At ano ang mga i-give up ko ngayong Lenten season? Tara, pag-usapan natin. Hello, good morning guys! Welcome to my channel. So, medyo lumiliwanag na, nakakapag-vlog na ako tuwing umaga. Unlike nung winter at saka nung last fall, medyo madilim na agad pagka sumapit yung mga ganitong oras ng umaga or sa hapon, so hindi na ako makapag-vlog. Pero ngayon, unti-unti lumiliwanag na kasi pa-springtime na, and also pagka ganun, pa springtime, papunta ng summer, ibig sabihin, hahaba at hahaba yung oras ng may liwanag. And today is Ash Wednesday. It is the first day of Lent. So mamaya, susubukan natin magsimba kasi merong malapit na simbahan sa work natin. So, see you later guys! So ano yung basihan ng Ash Wednesday? Siguro nagtataka kayo bakit tuwing Ash Wednesday pupunta kami sa simbahan, nagkakaroon kami ng Ash Wednesday Mass, tapos naglalagay kami ng ash sa noo in the form of a cross. Well, ang basihan ng Ash Wednesday, particularly yung ash na nilalagay sa noo namin, is technically biblical yan. It's from the Bible. Kung babasahin natin sa Genesis, sabi doon, you are dust and to dust you shall return. So yung dust, yun yung parang sinisimbolize ng Ash Wednesday. It symbolizes our mortality na may hangganan yung buhay natin dito sa mundo, na kahit gaano ka pakayaman, kahit gaano ka successful in life, babalik at babalik ka pa rin sa alabok. So better start doing some self-examination, especially during Lent, na hindi lang mga material things ang kailangan mo sa mundo, kundi kailangan mo rin yung spiritual things, especially yung pagkakaroon ng relationship kay God. Tapos, aside from that, sa Daniel 9 verses 3, basahin natin yung verse. Sabi dito ni Daniel, "Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and supplication, with fasting and sackcloth and ashes." So sabi dito si Daniel, and he was seeking God, he was doing it through prayer, fasting, supplication, sackcloth and ashes. So ihuli natin yung ashes. So praying, so importante yon. When you seek God, you have to pray. You have to pray to God. Supplication, ito yung pagpipray mo para sa ibang tao, hindi lang para sa sarili mo. So you are doing supplication, prayers to other people. Parang you are interceding for them, you are praying for them. Tapos yung sackcloth, ito yung sinusuot ng mga sinaunang Jews to show na nagpepenitensya sila. Kasi yung sackcloth na to, makati sa katawan to eh. So in order for them to detach themselves from the material things of the world, nagsusuot sila ng sackcloth para maranasan nila na hindi lang kasarapan ang mararanasan dito sa mundong ibabaw, kundi may mga paghihirap din. And yung sackcloth, through their penitence, nare-realize nila na kailangan talaga nilang bumalik sa Diyos, na darating yung time na lahat ng karangyaan sa mundo, lahat ng kayamanan sa mundo, mawawala yan. And then yung pinakahuli nga, naglalagay sila ng ashes sa mukha to show to other people that they are doing their penitence. So kami mga Catholic, by following this biblical tradition, naglalagay kami ng ash sa noo in the form of a cross. Kasi mga Christians tayo eh. Jesus died on the cross, and cross is the symbol for Christianity. So naglalagay kami ng cross to show also the reality that we came from dust, and to dust we shall return. So yun yung reason kung bakit naglalagay kami ng ash sa noo. So that is what Ash Wednesday is all about. So Ash Wednesday nga is the start of Lent. So we have to do this self-reflection for 40 days. Okay ba yun? Hello guys! So lunch break na. I'm on my way sa Holy Rosary Cathedral dito sa downtown Vancouver. 12:10 magsisimula yung Ash Wednesday Mass. And magto-12:10 na, so nagmamadali ako para hindi tayo malate
Sige, balitaan ko yung pagkatapos ng Mass. So what is Lent, guys? Ang Lent is 40 days of self-reflection para sa mga Catholics. Ngayon, kung tinatanong nyo kung bakit 40 days, kasi ang number 40 is special sa Bible to eh. When Moses, nung sina Moses at saka yung the whole tribe of Israel, nung umalis sila sa Egypt, kung naaalala nyo, tapos sumuway sila sa Diyos eh. And then ang naging parusa sa kanila ng Diyos is for 40 years maglalakad sila sa wilderness o kumbaga maliligaw sila sa wilderness papunta sa promised land. And then sa gospel naman, si Jesus, he went to the desert for 40 days and for 40 days sinubukang siyang i-tempt ng devil. So itong 40 days na nasa wilderness si Jesus, tinetempt siya ng devil, ang naging basihan ng Lent naming mga Catholics. So for 40 days, it will be 40 days of self-reflection nga tulad ng pagkakasabi ko sa kanina, wherein sa loob ng 40 days na to, there will be involved na prayer, fasting, at saka almsgiving. So kung tinatanong nyo ako kung ano yung mga yan, mamaya in later part of the video, i-explain ko kung ano yung mga yan. Pero basically, ang Lent sa amin is yun nga, tulad ng ginawa ni Jesus kung saan nasa wilderness siya, nagre-reflect sa mga salita ng Diyos, tinetempt siya ng devil para sirain ni Jesus yung utos sa kanya ng Diyos, tapos hindi siya nag-waver. Kaming mga Catholics, we're trying to spend 40 days of Lent doing the same thing, na kung saan there involves prayer, we do almsgiving, charitable works, at saka we do fasting too. Next question naman is, kailan nagsisimula yung Lent? Well, nagsisimula yung Lent sa mismong araw ng Ash Wednesday and matatapos siya on Black Saturday. So before mag-Easter Sunday, yung the day before, yung Black Saturday nga, yun yung katapusan ng Lent period. Tapos throughout this period, hindi counted yung mga Sundays. So 40 days from Ash Wednesday to Black Saturday na hindi counted yung mga Sundays. Bakit hindi counted yung mga Sundays? Siguro na itatanong nyo. Kasi Sunday is the day kung saan Jesus has risen from the dead. So hindi namin ino-observe yung Sunday para maging malungkot, para mag-self-reflect, para mag-fasting, kundi sineselebrate namin yung Sunday as a joyous day, a day of celebration. Kasi nga Sunday is the day kung saan muling na-resurrect si Jesus from the dead. So Sunday is a joyous feast sa amin, kaya hindi kasali yung Sunday sa 40 days of Lent ng mga Catholics. Okay ba yon? So how do we spend Lent, guys? Well, we can spend Lent through prayers, fasting, and almsgiving. Doon tayo sa una, through prayer. How do we spend Lent by praying? Well, we can offer a short prayer in the morning after waking up, or a short prayer in the evening before going to sleep. Or kung Catholic naman kayo, pwedeng everyday, pwede kayo mag-offer ng 15-minute rosary. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung optional lang ang prayer during Lent, ang masasabi ko dyan is hindi yan optional. Actually, hindi optional ang pag-pray, kundi isa itong mandated command ni Jesus Christ. Kasi kung babasahin natin yung Matthew chapter 6 verses 5 to 6, so babasahin ko para sa inyo ha. Ang sabi dito, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." So, ang sabi ni Jesus, when you pray. Hindi niya sinabing if you pray. Kasi kung sinabi ni Jesus na if you pray, then lilitaw, optional lang siya. Nasa sa'yo kung gusto mo mag-pray, or nasa sa'yo kung ayaw mo naman mag-pray. Ang sabi ni Jesus, when you pray. So, ibig sabihin,
there is a necessity or there is a mandate for us to pray. Hindi lang niya in-specify kung kailan, bagkos ang pagkakasabi niya, when you pray. So nasa sa iyo kung anong oras mo gagawin yung pagpipray. Pero it's not optional, hindi siya if you pray, kundi isang mandate or isa siyang mandatory na command ni Jesus. Kasi sabi niya, when you pray. And then yung second way naman to spend Lent is through fasting. Yung fasting guys, in a Catholic sense, may dalawang klase kasi yan eh. First of all, yung fasting during Lent, mandatory lang yan sa mga Catholics during Ash Wednesday and Good Friday. Pero every Fridays of the Lent, optional yan sa mga Catholic kung gusto nilang i-observe yung pagpa-fasting. And sa pag-observe ng fasting, may dalawang ways or may dalawang option ng Catholic para gawin ito. Una is through fasting and pangalawa is through abstinence. Pag sinabi nating abstinence, ito yung hindi ka kakain ng mga meat products during Good Friday or during Ash Wednesday, or pag gusto mong mag-observe ng abstinence during Fridays of the Lent. So during abstinence, ang mga hindi mo pwedeng kainin is yung mga meat products like poultry, mga manok, mga turkey, pork, baboy, beef, mga baka, ganon, lamb, goat, kambing, basta yung mga animals na four-legged, hindi mo pwedeng kainin yon. Kahit yung mga poultry products na tulad ng mga chicken, hindi rin pwedeng kainin yon. Ang what is allowed kainin during abstinence is unang-una mga gulay, and then fish. Yan, yung fish hindi kasali sa mga meat products yan. Medyo malalim yung explanation kung bakit hindi kasali yung fish, pero ang pinaka major explanation dyan kasi the early Christians, yung symbol ng mga early Christians is the fish. Kung naalala nyo, sabi ni Jesus, be fishermen for the gospel. So yung fish is an early symbol for Christians. So isa yon sa mga major reason kung bakit exempted ang fish meat sa mga bagay na hindi pwedeng kainin during nag-abstain ka during abstinence. Pati yung egg, pwede rin kainin yon. Dati bawal yung egg. Pero in recent years na napagtanto ng Catholic Church na pwedeng kainin yung egg, hindi siya necessarily meat egg, although galing siya sa mga manok, so pwede rin siyang kainin. And then kapag fasting naman, you are allowed to eat 1 full meal and 2 smaller meals throughout the day. Yung 2 smaller meals na yon, dapat hindi siya mag-a-account into 1 full meal. So parang lumalabas isang 1 full meal lang at saka 2 smaller meals na pag in-add mo yung 2 smaller meals na yon, dapat hindi lalabas na 1 full meal din yon. So yun yung fasting. So nasa mga Catholics yan kung either gusto nilang mag-abstain sa mga meat products or kung gusto nilang mag-fast during Fridays of the Lent. Ngayon, kung itatanong nyo ulit kung mandatory ba yung pagpa-fasting sa mga Christians, basahin natin yung sinabi ni Jesus. Kasi pinakamaganda talaga yung manggagaling yung paliwanag mula kay Jesus. So sabi niya sa Matthew chapter 6 ulit, ngayon nasa verse 16 to 17 tayo. Ang sabi ni Jesus, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face. So sabi ni Jesus na kapag nagfa-fasting tayo, dapat hindi tayo nagmumukhang malungkot, hindi natin pinapakita sa mga tao na nagugutom tayo, kundi ipakita natin sa mga tao na masaya tayo, na hindi nila alam na nagfa-fast tayo. And sabi niya, tulad dun sa prayer, sabi niya, when you fast. Hindi niya sinabing, if you fast. Kasi pag sinabi niya, if you fast, then optional yung pagpa-fasting. Pero sabi niya, when you fast. So it's mandatory for Christians to do fasting. Nasa mga Christians na lang kung kailan nila gagawin to. Kasi when you fast, yung sabi ni Jesus. So hindi optional ang pagpa-fasting, it is mandatory, pero nasa mga Christians kung kailan nila gagawin to. And for us Catholics, ginagawa namin yung pagpa-fasting tuwing Ash Wednesdays and Good Fridays. Or kung gusto nyo pang dagdagan, bukod dun sa 2 araw na yon, every Fridays of Lent.
Napunta naman tayo dun sa third way kung paano ino-observe ang Lent, ang almsgiving. So, almsgiving, just by the definition of it, ito yung pagbibigay ng limos sa mga mahihirap, almsgiving. Pero, there are ways kung paano maiintindihan ang almsgiving bukod sa pagbibigay ng tulong or limos sa mga mahihirap. And one way kung saan ating na-perform ang almsgiving kahit sabihin natin financially difficult yung position natin, one way to do almsgiving is to do charitable works or good works. Yung simpleng pagtulong mo lang sa mga mahihirap, like for example, may nakita kang matanda na nagpo-cross ng street na nahihirapan, yung simpleng pagtulong mo lang sa matanda na yon, that is already almsgiving. That is already doing charity work to your fellow neighbor. Kung may nakikita kang nagugutom sa kalsada at wala kang pera, pero meron kang baon na pagkain, like meron kang saging, may tinapay ka, yung simpleng pag-aabot ng pagkain na yon, that is already considered almsgiving. Yung pagtulong mo sa church pagdating sa mga services, way of almsgiving din yon. Yung pagpipray mo sa kapwa-tao mo, lalo na sa mga biktima ng giyera, sa mga nahihirapan, sa mga nagdurusa, it's also a way of giving almsgiving sa kapwa mo, sa mga neighbors mo. Ngayon, kung tatanungin niyo ulit ako kung optional ba ang almsgiving, well, hindi optional yon. Kasi babasahin ulit natin yung paliwanag ni Jesus and babasahin ulit natin yon from the same chapter sa Bible. Sabi sa Matthew chapter 6 ulit, verses 3 to 4, ang sabi ni Jesus, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." So pag tumutulong ka raw sa mga mahihirap, sa mga needy, in multiple ways tulad ng mga example na binigay ko kanina, pag gagawin mo yung mga yon, hindi mo na kailangang ipagmalaki sa mundo na ginawa mo yon, hindi mo kailangang ipakita sa mundo na ginawa mo yon, kasi ang nakakakita nun yung ama mo na nasa langit, sabi ni Jesus. And kung optional ba ito, hindi ito optional kasi sabi ni Jesus, "But when you give to the needy," hindi niya sinabing, "If you give to the needy." Kasi if you give to the needy ang sinabi niya, then magiging optional yon. Pero since sabi niya, "But when you give to the needy," so hindi siya optional kundi mandatory siya. And nasa sayo na lang kung kailan mo siya gagawin. Kasi nga, when you give to the needy. So kaming mga Catholics, although sinasabi sa amin na kailangan mo talagang gumawa ng good works, ng charitable works throughout the year, mas maganda or mas mainam, medyo taasan mo yung intensity mo ng paggawa ng good works kapag Lenten season. So yun yung tatlong ways kung paano natin i-observe yung Lenten season. Through prayers, through fasting, and through almsgiving. Ayos ba? So there you go guys, natapos na yung misa. Napakaraming tao, marami nagsimba para sa Ash Wednesday. And on my part, hindi ko na tinapos yung mass hanggang lang ako, communion lang ako. So nireceive ko lang yung communion, tapos nagpaalam na ako. Pero hindi dapat ganon. Usually talaga dapat tinatapos yung mass, hinihintay yung final blessing ng pare. Pero since 1 o'clock na, and obviously late na ako kasi hanggang 1 o'clock lang yung lunch break ko, kailangan ko na magpaalam sa mass para makapasok na ako sa office. So hindi ko na siya tinapos. Hindi ko ina-advise na kapag may mass, huwag nyo tapusin yung mass. Dapat talaga tinatapos nyo yun, hinihintay nyo hanggang sa final blessing. Pero sa part ko, since importante naman na kailangan ko makabalik sa office, hindi ko na tinapos. Pero hindi ko ina-advise yun. So mamaya na lang ulit guys, kailangan ko na pumasok. See you later. Isa naman sa mga Catholic tradition na ginagawa namin kapag nandyan na yung Lent is yung magsasacrifice kami, mag-give up kami ng some things throughout the whole of Lent. Anything. Pwedeng kapiyan, pwedeng social media, pwedeng luxury stuff like pagkain sa mga restaurant, anything. Ang purpose kasi kung bakit namin gini-give up itong mga
bagay nito is to detach ourselves from the world, from the luxuries of the world. Kasi hindi ka makakapag self-reflect kung araw-araw nagso-social media ka, tapos hindi mo mararanasan yung tinatawag nilang self-sacrifice kung lahat ng masasarap na pagkain kinakain mo pa rin. Yung simpleng bagay lang like detachment sa mga bagay na favorite mo like kape, chocolate, restaurant, whatever, marirealize mo na hindi ka lang nabubuhay dahil sa mga luho na yan. Pwede kang mabuhay na wala ang mga yan, at ang importante is lagi kang lumalapit sa Diyos araw-araw. Kasi kung wala yung mga yan, hindi ma-occupy yung utak mo ng mga bagay na yan, at magkakaroon ka ng time para makapag self-reflect sa sarili mo at makausap ang Diyos. Magkakaroon ka ng time na magbigay ng konting oras sa Diyos para manalangin, para mag self-reflect, para magbasa ng Biblia. It's your time to get to know God better instead of wasting your time doing these things na dati mong ginagawa, na dati mong mga kinasanayan. Mas maganda na during the time of Lent, iwan mo muna yung mga yan at mag-focus ka lang sa Diyos. So ako, ito yung aking mga i-give up this Lent. Binidyo ko to last month pa last February. So ito yon, panoorin ninyo. Today is February 9? Is it 9 today, Mami? Yes. Okay. So 1 month from now, Lent is going to start. I'm gonna avoid on Lent. I'm gonna avoid chips, right? Same. Processed food, Don't know. fast food, No. and yeah, that's it, right, Mami? Juice. Huh? Juice. Juice. Alcohol. No, not alcohol. Okay, alcohol, but on Sunday I'm allowed because Sundays are not part of Lent. So alcohol, juice, processed food, chips. Oh, that's a lot to give up. So napanood nyo ba, guys? So yun yung mga i-give up ko. And hopefully for 40 days magawa ko yung mga yon. Ngayon kung di ko naman magagawa, hindi naman technically kasalanan yon. Pero para mo na rin chini-cheat yung sarili mo, kasi nagbibigay ka ng promise sa Diyos at sa sarili mo na iwasan mo itong mga to, pero hindi mo magawa. Hindi naman siya mabigat na kasalanan, it's just a minor sin. Pero mas maganda wag mo na lang gawin yon. Kasi what is 40 days of self-sacrifice? Para naman sa Diyos yun, para naman sa sarili mo yun So hopefully ako magawa ko yon, and hopefully hindi ako matukso na kumain ng mga bagay na i-give up ko this Lent. Hopefully hindi mangyari yon. So there you go, guys, nasa bahay na ako. Ikaw ba, Mami? Magsisimba ka ba? For Ash Wednesday? Later, ano? No. How about you, ate? Kapag Ash Wednesday ba kayo? At the church? Where's your cross? It disappeared. How about you, Rai Rai? Did you go to the church? Yeah. Where's your cross at your forehead? Oh, I'm going away. It's gone now? Yeah. Okay. So there you go, guys. Ako nakapag Ash Wednesday Mass kanyang tanghali. Because it has been 50 years how I put it on. Okay. 50 years. Tapos yung mga bata sa school nila, kasi sa St. Joseph sila nag-aaral. So katapat lang yung church ng school nila. So, yeah. So nakapag Ash Wednesday na rin sila kaninang umaga. Ngayon si Mami, kumakain lang. Tapos pupunta na sa church later. So there you go, guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Until next time, please don't forget to Subscribe! The like button! And hit the notification bell! Okay, guys. Salamat. Happy Ash Wednesday to all. Bye.